Kahit ano yung sakit mo, kailangan mo talagang ina-analyze yan. Kung ikaw ay high blood, bibigyan kita ng tip. Kailangan mong i-analyze ang mga dapat mong i-take or kainin sa iyong katawan, katulad nitong mga vitamin C. Kung ikaw ay high blood at iinom ka ng vitamin C, so instant lang na bababa ang iyong dugo pero hindi ka agad gumagana at saka ito ay pansamantala lang, mga ilang minuto lang, balik na naman ang iyong high blood. Kung iinom ka ng lemon dahil sa pampababa ng iyong dugo, kailangan i-analyze mo, kailangan ng partner. So anong dapat na kapartner nito? Either na yung mga oil or itong okra. Pwede rin ang aloe vera. Basta madulas ay okay na okay. Kung kaya, ganito yung gagawin ninyo. Maglagay kayo ng vitamin C or kahit na suka ay pwede mong lagay yung okra. Dahil sa power ng okra na madulas, pag ito ay ininom mong pareho at kinain mo yung okra, sa sobrang dulas nito talagang bababa ka agad instantly ang iyong dugo dahil nga sa matatangay yung vitamin C, yung asim sa loob ng iyong katawan, magdadala niyan yung dulas ng okra. So kung kayo talaga ay high blood, so syempre nagme-maintenance kayo. So yung maintenance nyo hindi panghabang buhay na talagang okay ang inyong dugo. Meron talagang nagte-take kayo pero akala nyo bumababa ay hindi pala. Kaya kung ako sa inyo, mag-try kayo ng lahat ng madudulas katulad ng okra, lalo ng aloe vera dahil 200 times ang pagka-antibiotic ng aloe vera. So ibig sabihin ng 200 times ng pagka-antibiotic, kung ano man yung sakit mo sa loob ng katawan ay talagang okay na okay to't matatanggal. Pag dumarating ka na sa 30, edad mo pataas ay talagang kailangan na natin ng mga oil or madudulas na pagkain dahil sa ating buto. So tayo ay parang makina na talagang kailangan din ng oil. Kaya lagi kayong mag-a-analyze kung ano yung nararamdaman ninyo at makikiramdam kayo kapag kayo ay once na nagtitake ng mga herbal. Gumaling ba? Natanggal ba? So syempre hindi naman pwede na one time mo lang yan iinumin ay gagaling ka na. No. Katulad ko talagang araw-araw akong umiinom ng aloe vera, umiinom ako ng okra, umiinom ako ng mga olive oil or coconut oil. So makiramdam kayo kung ano yung nagaganap sa inyong katawan. Lalo na sa gabi nyo yung mararamdaman kung may kumikirot pa ba sa paa mo, sa binti mo, sa tuhod mo, sa iyong katawan. Comment below lang guys kung ano pa yung mga ibang katanungan nyo at kung alam ko lang din ay i-share ko sa inyo. So thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!